Kapag nakatira ka sa syudad, hindi ba't mahirap magpatuloy ng may pag-asa? Traffic, pagod, trabaho, bills, parang mauubusan ka ng lakas at tiwala. Pero may mga taong tahimik lang na nagpapatuloy. Mga magulang na nagdarasal kahit pagod. Mga manggagawa na kayod lang kahit walang papuri. Mga kabataan na nagmamahal kahit nasasaktan. Tahimik pero totoo. Yan ang simpleng paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita. At sa kabilang panig ng mundo sa Tanzania, Africa, namit ko ang isang Pilipinong misyonero. Nakatagpo ng pag-asa sa bansang tuyong-tuyo ang lupa kay dalang dalawin ng ulan. Sabi niya, while the land is so dry, the people are so colorful. Masasaya ang mga bata, punong-puno ng sigla ang pagsamba ng matatanda, umaawit, sumasayaw, handang magpasalamat sa Diyos. Ganyan ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Huwag kayong matakot. Sa pagtitiis ninyo, maliligtas kayo. Luke chapter 21, verse 5 to 19. Hindi ito propesiya ng pagkawasak, kundi paanyaya ng pagtitiis at tiwala. Kapag ang mundo ay yumayanig, ang nananatili lang ay ang presensya ng Diyos. Kaya saan ka man, sa traffic ng Maynila o sa malawak na tuyong kapatagang lupa ng Tanzania, kapag nagpapatuloy ka sa pananampalataya, ikaw na mismo ang Ebanghelyo. When the world shakes, hold on to what cannot be shaken. God's presence in you. Pakishare ang Conversations with Father Jerome SVD sa kaibigan mong nais patatagin ng pananampalataya. Suportahan ang Alternative Learning System ng Arnold Jansen Catholic Mission Foundation. Tandaan, tibayan mo ang iyong loob, pinagdarasal kita.